trainer for today, for tonight. Ayan. So, kilala nyo na siya at isa yan sa kilala kong pinaka-pogi. Wow, talaga naman. May naghandaan. Ang gwapo mo talaga ngayon, DL. Promise. Ayan. Then, okay, mag-start na tayo. Mag-ano ba tayo? Mag-relaxation muna tayo if you want. Okay, sige. Wait lang, i-ready ko lang yung aking para relaxation muna tayo. Para maganda yung pasok ng ating session for tonight. Ayan. So wait lang, pasensya na, naririnig niyo yung aking baby. Ayan, so mag-share lang ako ng screen. Naririnig niyo ba yung aking screen? Sit up straight. Ayan, wait lang. Start ko lang. Okay, ready? Unang kailangan mong gawin ay ipikit ang mga mata mo. Sit up straight at pakinggan mo lang ng maigi ang mga sasabihin ko. Take a deep breath. Inhale. May stop po. Inhale lang yung meron kami. Wala nang exhale. Hindi Ano naman nangyari sa naka-exhale. amin? Ayan, sorry. Nag-stop ba? Sarili mo na relax. Magaan ang pakiramdam. Pinitin mo hininga namin eh. Take a deep breath. Wait lang. Sorry. Walang niya. Asan na? Ba't nawala? Puro lang kami inhale. Wala nang Wala exhale. yata ako. Ulit. Sorry. Take two. Walang nangyari ha. Walang nangyari. Wala kayong alam. Sorry. Biglang nag-stop. Ayan, wait. Nag-share lang ako ulit ng screen. Sorry guys. Bakit ganun? Wait. Baka hindi nakaano yung aking. Kaya hindi marinig. Ayan. Sure na to. Kailangan mong gawin ay ipikit ang mga mata mo. Ang unang kailangan mong gawin ay ipikit ang mga mata mo. Sit up straight at pakinggan mo lang ng maigi ang mga sasabihin ko. Take a deep breath. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. One last time. Inhale. Exhale. Imagine mo ang sarili mo na relaxed at magaan ang pakiramdam. Once again, take a deep breath. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. One last time. Inhale. Exhale. Pwede mo nang imulat ang mga mata mo. So that's it. Ayan. So, thank you at naka-exhale na kayo. Ayan. So, start na tayo, no? And yung ating, mag-stop sharing na ako. Naka-share pa pala. Ayan. So, ang ating trainer for tonight is
isa siya. Charot. Ayan, okay. So, isa siya sa 500K income achiever natin. And of course, isa siya sa mga 2-star diamond rank dito sa buong Team Genuine Academy. And of course, Team Genuine top champions. Yes, lagi siyang kasali doon. And top sales performer, lagi rin siya kasali doon. So, isa to sa mga Lodi sa Lodi ng buong buong Team Genuine Academy. And kilala din talaga siya. So, siya yung founder ng Team Hawkeye. Ayan, and isa siya sa pinaka-iniidolo ng mga taga-Team Genuine. At napaka-pogi niya ngayon, in fairness. Ayan, ibang-iba ang itsura niya ngayon. Kaya yan. Si DL Chris Villegas. Yay! So yun, maraming salamat sa pag-introduce, AL Frolin. Bago ako magsimula sa training na ito, yun sa mga kaya mag-open ng cam, open ng cam. Kay Ma'am Carmel Ethel Galion, shoutout po. Kasi nasa trabaho nga siya. Maintindihan namin kung nasa trabaho, off-cam lang talaga. Tsaka yun, pero kung kaya naman makapag-open ng cam, open tayo ng cam, lalo na nasa premium tayo. What if kung halimbawa, naituturo na din namin sa inyo na makipag-usap sa prospect through Zoom, tapos hindi kayo nakikita sa camera. Sa palagay ninyo, ano yung makaramdaman ng kausap nyo? Lagay mo dyan sa chat. What if kung naituturo na din namin sa inyo kung paano makipag-usap through Zoom? Ano yung makaramdaman ng prospect ninyo kapag ano? Sige. Disclaimer lang ha. Yan yung masarap sa negosyo natin, no? Nasa bahay lang kasama yung mga anak natin. Ano yung makaramdaman ninyo kapag halimbawa ako, prospect nyo ako, sa Elixir, or kahit na ano sa products, cold market. Tapos nun, gusto kita makita, gusto ko makausap, kung lihiti mo ka talaga. Ngayon, nakipag-video call ako sa'yo, tapos hindi kita nakikita, ano yung makaramdaman mo? Lagay mo dyan sa chat. Ano yung papasok sa isip ko? Ano yung papasok sa isip ko bilang prospect mo? Kung halimbawa na gusto kita makita tapos ako nagpapakita, na sinasabi ko gusto kong gusto kita makita para makasigurado ako na legit ka talaga. Lagay mo dyan sa chat. Ano yung makaramdaman ko bilang prospect? Kasi yun talaga yung plano namin, kayo mga nasa premium, is maturuan namin kayo kung paano makipag-usap sa mga prospects natin. Kasi ando doon ngayong instant confident at yun yung ituturo namin sa inyo ngayong gabi. Ayan, si Tel Reyma magdududa kung totoong may kausap. So, si TL Reyma lang yun nandito. Iisiping scammer. Yan, thank you. Game card, Pazon. Sino pa? So, dalawa lang yung participants. Ano yung iisipin ko bilang prospect mo sa products natin? Tapos gusto kita maka-video call. Nagpapakita ako tapos ikaw hindi ka naman nakikita. Anong papasok sa isip ko? Kasi nga ang objections ko na gusto kita makita. Dito to at walang nanitiwala. Yes. Ayan, salamat sa mga nakipag-participate. Yan. Tsaka isa pa, sabi nga ni Coach Carl, kung yung mga ayan, pasensya na hindi ako maka-open ng Cambial Chris. Sorry po. Okay po, Ma'am Ibet. Okay lang sa mga may kaya lang na makapag-open ng cam. Yan, pero kung hindi talaga kaya, okay lang naman, maintindihan namin. So yun, sino yung mga hindi pa mga bago pa lang dito? Type 5 kung bago ka pa lang. Parang almost 1 month ka pa lang or mag almost 2 months. Sino dito? Type 5. Almost 2 months pa lang or si Jim Card, bago pa lang. So, sino pa? Si Maria Ibet, almost 2 months pa lang din. Si Ma'am Rowena, mag-almost 2 months or almost 1 month. So ibig sabihin, nakikita nyo pa lang talaga through Zoom. At first time nyo na maririnig ako mag-training, tama? So, yan. Baka gusto ko lang din ipakilala yung sarili ko sa inyo, no? Bago ako magsimula, para sa kaalaman ng lahat, hindi ako ganito magsalita noon. So ito, yung yung Facebook profile ko. Kung hindi nyo pa ako na-add, pwede nyo din akong add yan. Siyempre, iba na yung FB profile ko. Last year pa yung presentation ko. Yan, so Crisper Oclarino Villegas.
At syempre, isa ako sa mga class leader ng Team Genuine Academy. Then, kasalukuyang nakatira sa Cainta Rizal. Sino dito yung mga taga Rizal? Lagay mo nga dyan sa chat, chat na taga Rizal ka. Or ilagay mo dyan sa chat, sa comment section, kung anong lugar ka para ma-shoutout kita. Sorry po, multitasking na, reviewing my kid po. Ayun, kay Ma'am Rowena Abu, shoutout po. Grabe sipag niya po, no? Kahit na reviewing po sa mga anak niyo, talagang umattend ka para sa commitment. Quezon Province, yun, taga ano, malapit ka kanila Coach Car, si Jim Car. Ano yung lugar mo? Lagay mo dyan sa chat. Manila po, sa Manila lang pala si Ma'am Maria. So, sino pa? Ako taga Candelaria. Quezon din to, Jim Carl. Ayan. Bacoor, Cavite. So, Bacoor, Cavite. Sino pa? Shout out mga taga Bacoor, Cavite, Candelaria, Quezon, at saka Manila. Saan sa Manila? Yan. Bakit ganun? 13 participants tayo. Bakit parang bilang lang? Yan. So, taga Rizal ako, no? So, ito, para sa kaalaman ng lahat sa mga hindi pa nakakilala sa akin, bago ako magsimula sa Team Genuine Academy, dati akong construction worker, year 2021. Yan. Di ba? Katulad ng marami, hindi din naman ako magaling nung nagsimula. Nagsimula lang talaga ako para ako gumaling. Yan. Ito yung mga panahon na nagkakabit kami ng bakal sa labas ng bahay. Yan. Tapos subcon kami yan. Nagkakabit kami ng bakal sa labas ng bahay, 3rd floor, 4th floor, 5th floor, 7th floor, 8th floor, 13th floor, 15th floor na walang safety belt. Mano-mano kami nagbubuhat ng tubo. Mano-mano namin binubuhat yan na na-realize ko kasi 3 na nahulog dyan eh. Pero nabuhay naman yun, walang namatay. Na kapag nahulog kami, hindi kami sagot ng company kasi subcon nga lang kami. Na kung sakaling may mangyari sa akin hindi maganda, syempre isa din ako sa mga nagbibigay ng tulong kapag meron sa family ko. Yan. Then, wait lang ha. Pakina. Yan. Then, dahil sa pagiging construction worker ko, na hindi lang talaga income yung itinuturo dito sa Team Genuine Academy, even yung personality development. Yun. Kaya kayong mga nasa premium, may i-apply ninyo yung instant confidence na yan kung consistent ninyo ina-apply yung mga itinuturo ni Coach Carl at least 2 hours a day. Hindi naman kasi yung unang nadaanan mo lang pag-aralan is alam na kaagad natin yan. Kailangan paulit-ulit natin nakirinig, paulit-ulit natin nakikita. Kailangan din natin maranasan at ina-apply talaga. Yun. Then, dahil naging tambay ako niya, napaaway nga ako sa pagiging construction worker ko. Tignan mo, mukhang bully na bully yung pagmumukha. Yan. Then, isa din ako sa mga black sheep ng pamilya ko. Sakit ako sa ulo. Ang iniisip ko lang po sa sarili ko. Yan, inuman, tambay, bisyo, sugal, lahat. Yan, inaano ko na yan. Sarili ko lang iniisip ko. Hanggang sa dumating na lumala yung bisyo ko. Na-impluwensyahan ako ng masamang bisyo para sa kaalaman ng lahat. Kung ganito yung itsura ko, mapagkakatiwalaan mo ba ako pag binibentahan kita ng products? Ano yung iisipin mo na merong products na nagbebenta sa'yo tapos ganito yung itsura mo? Ganito yung itsura ng tao na nagbebenta sa'yo. Lagay mo nga dyan sa comment section. Kita mo? Pagkakatiwalaan mo ba yung mga ganyan tao? Halimbawa, nagbebenta ng elixir placenta. Magtitiwala ka ba sa ganyan mukha? Lagay mo dyan sa... Hindi. Tama. Di ba? Kaya nga kung hindi ninyo pinagdaanan yung mga pinagdaanan ko, mas magiging madali na lang para sa inyo. Kung ako nga, sino yung mga taong nasa paligid ko na hirap akong pagkatiwalaan at saka paniwalaan, ikaw pa kaya na hindi mo naman pinagdaanan yung pinagdaanan ko. Na kung nagawa ko, alam namin mga leaders, is magagawa mo din. Lahat tayo is merong potential. Yun. Isa ko sa mga buhay na patunay. Then, ayan. At dumating ako sa punto nung namatay yung lola ko, parang gusto ko na din sumunod. Dahilan hindi ko na alam kung anong buhay pa yung naghihintay sa akin noon. Kasi broken family ako. Bata pa lang ako, iniwan ako ng papa ko. Ganun din yung mama ko. Laki ako sa lola. Tama man o mali yung ginagawa ko, para sa lola ko, palagi akong tama. Dahil sa palaging akong tama para sa lola ko, lumala yung pag-uugali ko. Nung naging teenager ako, hanggang sa medyo tumanda-tanda, yun. Hindi lang palaging tama, lumalakas na din yung tama. Hanggang sa dumating yung punto, naging ganito na yung itsura ko.
payat, ang itim, nanlalalim yung mga mata, ang haba ng buhok, adik na adik, di ba? Tapos magbebenta sa'yo ng products, uy, ang ganda ng Kojic. Paniniwala mo ba yung ganyan mukha? Hindi. Di ba? Baka nga isipin mo pa na, uy, adik, umalis ka dyan. Utangin na, baka ano yun, kung ano yung laman yan. Layo, layo, di ba? Kaya nga, kung hindi mo pinagdaanan yung mga pinagdaanan ko, mas magiging madali para sa'yo. Ngayon, kung bakit marami mga team genuine student na hindi ka agad kumikita sa pagbebenta, sa palagay nyo bakit? Ang naalala ko kasi nun, puro lang ako aral. Motivated ako pero hindi ako productive. Marami akong nadadaan ng pag-aralan pero hindi ko na-apply. May ina-apply ko lang yung mga bagay na gusto ko. Yun. Then, ang hirap sa akin na pagkatiwalaan talaga ako. Sino bang tao magtitiwalain? Ako yung tipo ng tao na hindi agad pinaniniwalaan nung nagsisimula pa lang ako. Dahil na din siguro kilala na ako ng mga taong nasa paligid ko kung sino ako at ano ko. At ito ang buhay na meron ako noon nung wala pa ako sa Team Genuine Academy. Then, katulad mo na nag-enroll sa Team Genuine Academy, muling nabuhay yung mga pangarap ko. Napanood ko yung video webinar ni Coach Carl. Siyempre, yung mga ganong itsura, wala naman akong pera pang upgrade ng premium. Kasi lahat tayo dito is nasa premium ngayon. Yun yung reason na napaka-grateful ko kasi muling nagliwanag yung mga pangarap ko na doon ko napatunayan na mahal ako ng Diyos. May mga pagkakataon pa ako na pwede ko pa may tama yung mga pagkakamali ko. May binigyan ako ng pagkakataon na may tuwid ko yung mga baloktot kong ginawa. Doon ko na-realize na meron pa pala akong malaking papel na gagampanan dito sa mundo. So naniniwala ka ba na meron kang papel na gagampanan dito sa mundong ibabaw? Kasi yung direction, yung dating walang direction yung buhay ko noon, nabigyan ng magandang direction. At ginamit niyang kasangkapan si Coach Carl at yung Team Genuine Academy. Na kung nagawa ko, isa ko sa mga buhay na patunay, alam ko na magagawa mo din. Yun. Nag-enroll ako sa Team Genuine Academy, syempre sa dropshipping system, na sobrang laki ng tulong sa atin ito, lalo na sa mga ordinaryong tao na katulad ko, na hindi na natin kailangan ng warehouse, hindi na natin kailangan mag-stocks ng maraming products, hindi na natin kailangan kumuha ng mga commercial, hindi na natin kailangan ng mga empleyado. So, ang dropshipping system, alam naman natin kung paano yung sistema, maghahanap lang talaga tayo ng mga tao na interesado na magkakaroon ng interest sa mga products natin, health products, slimming products, beauty products. Yan. Kailangan nating aralin yung proseso at sistema ng dropshipping system. Kasi ayun nga, hindi natin alam eh. Yun, even yung mga mayayamang tao is nag-invest pa din para mag-aral. Nag-enroll ako January 10, 2022, official student. So 3 years ko nang itong ginagawa. Yan. Hindi din naging madali sa akin sa simula. Kung nahihirapan ka, is normal yan. Yan. Dahil gusto ko talaga magkaroon ng pagbabago sa buhay ko, sinikap kong aralin at i-apply yung mga itinuturo sa akin sa loob ng Team Genuine Academy. So, uulitin ko, pag-aaral at pag-apply. Hindi lang puro pag-aaral. Yun yung naging problema sa akin. Bakit marami sa mga Team Genuine student na 2 months na, 3 months na, 4 months na, hindi pa rin nakakapagbenta? Sa palagay ninyo, bakit? Sa palagay ko, puro lang sila aral. Motivated lang sila pero hindi naman talaga productive. Yun yung isa sa mga malaki na naging problema ko. Tapos noon, i-apply ko lang yung mga bagay na gusto ko. Tapos hindi pa ako consistent. Every time na nare-reject ako, nahihirapan ako, nasasaktan ako, nadadown ako. Parang escalator, di ba? Nakakita, ay lahat naman siguro tayo dito, alam yung escalator na pababa, di ba? Pababa na escalator. Tapos noon, para ma-achieve natin yung goal natin, kung ano yung income goal na gusto mo, 50,000, 100,000, 500,000, 1 million, para yung escalator na pababa. Tapos tayo, ang gagawin natin is paakyat. Yan. Sa simula, hataw na hataw tayo. Tama? Hataw na hataw tayo kasi ang ganda ng mga trainings ni Coach Carl, motivated tayo. Tapos nun, the more na nare-reject tayo, nakakaramdam tayo ng hirap, nalulungkot tayo, nabibigatan tayo. Ano nangyayari? Pahinga muna ako. Ano nangyayari? The more na bumababa yung escalator, bumababa din tayo. Diba? Tapos nun, ay gagawin ko na ulit yung Team Genuine Academy. Takbo ulit. Kailangan natin tumakbo sa escalator na mabilis para makaakyat. Kasi nandoon yung goal natin para ma-achieve yun. Yun yung reason na naging problema ko na gagawin ko lang siya kapag gusto ko siya. Hindi siya consistent noon. Yun yung naging malaking problema sa akin. Kaya nag-iimbest talaga ako na mag-aral. Kung kayo, kakilala nyo ako, kaibigan ka mag-anak,
Ganon yung dating pagkatao ko. Tapos may nakita nyo na meron akong hawak na ballpen, meron akong hawak na notebook, tapos nag-aaral ako. Maninibago ba kayo sa akin? Ah, oo naman. 'Di ba? Even yung mama ko tsaka yung mga kapatid ko, sabi nila, mukhang may sakit yata yung kuya mo. Kasi bakit instead na nasa layasan, nagsusugal, nagiinom, nagbabarkada, 'di ba? Nagbibisyo, bakit nasa bahay? Hindi lumalabas, nag-aaral. Ano ba 'yan? Tapos ipinalam ko sa kanila na nag-enroll ako sa Team Genuine Academy. Hindi naging madali. Uma-attend din talaga ako ng mga trainings. Kitang-kita naman. Ayan yung proof. At part-time ko lang din talaga dati ginagawa yung Team Genuine Academy. Galing ako sa construction worker. Diretso na kagad ako dyan. Sa mga FB group, nagpo-post na kagad ako niyan. Nag-approach na kagad ako niyan. Tuloy-tuloy yan, araw-araw. Madalas nare-restrict pa nga ako ng messenger ng Facebook kasi lumalabas akong spammer. Pero kasama yun sa proseso para matuto. Para meron akong tama na maituturo sa inyo ngayon. Hindi lang sa inyo ngayon at saka sa mga magiging resellers, business partners ko. Yun yung reason. Na dyan na rin ako kumakain. Kahit na hindi maganda yung pakiramdam ko, sige, attend pa rin, patay kung patay. Kasi mas pipiliin ko na lang mamatay ako para sa mga pangarap ko kaysa sabihin ng mga kamag-anak ko na tama sila. Tama sila na wala akong makakating sa buhay. Kaya mas pipiliin ko na lang mamatay ako kaysa masabi ng mga kamag-anak ko na tama sila. Wala nga ako makakating sa buhay. Yun. Ganyan ako nagsimula. Pag-aaral at pag-apply. Hindi lang basta puro aral. Then, dahil gusto ko talaga magkaroon ng pagbabago sa buhay ko, sinikap kong aralin at i-apply yung mga itinuturo ko sa loob ng Team Genuine Academy. Then kahit na walang karanasan sa pagnenegosyo at pagbebenta-benta, ito yung naging bunga ng tuloy-tuloy na pag-aaral at pag-apply ng mga natutunan ko sa loob ng Team Genuine Academy. Bunga ito, no, yung result. Nagawa kong kitain yung first 50,000 ko, October 24, 2023. So ang tagal din, no? Kasi January 2022 ka nag-enroll, coach, tama? January 2022 ka nag-enroll. So October 24, 2023, may higit isang taon. So kikitain namin yung first 50,000 namin sa Team Genuine Academy. 1 year may higit pa. Ang sagot ay hindi. Kasi kung bakit ganyan katagal, ako tinita yung first 50,000, maraming pag-uugali na kailangan kong baguhin. Maraming kailangan. Instead na makuha ko yung mga bagay na gusto ko, sinabi ko kay Lord na, Lord, kung sakaling ibigay mo sa akin yung mga bagay na gusto ko, gawin mo kong maging handa para magamit ko sa tama at saka sa mabuti. Pang long term siya. Hindi siya pang short term lang, nakapag gusto ko lang. Yan. Kung hindi mo naman napagdaanan yung pinagdaanan ko, mas magiging madali sa'yo. At may mga patunay na tayo dyan, lalo na kay Ma'am Maisa. So, almost 2 months pa lang yun, kumita kagad ng 30,000. Then, 1 day lang yun ha. 1 day lang yun. Part-time niya lang ginagawa. At libre niya yun, wala siyang nilabas na puhunan. Sa pag-upgrade niya sa premium, even yung Auto Diamonds niya, 7 Premium Dropshipping Business Center. Yan. May mga buhay na patunay na. So, 50,000 achiever yan, October 24, 2023. Then, nagawa kong kitain yung first 100,000 ko November 28, 2023. So, ibig sabihin, coach, nagawa mo kitain yung first 100,000, kumita ka ng 50,000 sa loob ng isang buwan. Ang sagot ay yes. Ito yung certificate ko sa Team Genuine Academy. Nagawa kong kitain yung first 100,000 ko November 28, 2023 na mayroong pirma ni Coach Carl. Yan. Then, month of February 2024 in just 3 months. November, December, January, February. So 3 months, in just 3 months, 2024, nagawa kong kumita ng 239,112 pesos. So sa loob ng 3 buwan, kumita ako ng almost 140,000. Pwede na? Gusto mo? Type mo nga dyan sa comment section, gusto mo? Gusto mo? Yan. Yun, si Jim Carl. So si Jim Carl lang yung may gusto. Yun, si El Rama. Mariebet, gustong gusto. Di ba? Sino may ayaw niyan na kaya pala natin kitain yung mga kinikita na nasa abroad. Then, nakapasok din ako sa mga top sales performer. Patunay lang yan na yung mga magagaling yung leader natin dito sa Team Genuine Academy. Kasi hindi ko makakating itong top 30 na to kung hindi magagaling yung leader ng Team Genuine Academy. Isa yan sa mga buhay na patunay na kapag mayroon kang tinuturuan at nagawa kong lagpasan, ibig sabihin nun magaling yung leader na yon. Kasi nagawa siyang lagpasan ng student niya. Si El Roma, si El IB, yan sila El Pulin. Nagawa na rin nila akong lagpasan. Hindi ito una-una lang. Nakadepende sa yan kung paano mo tatakbuhin yung escalator mo
para ma-achieve yung mga goal mo. Yan. Hindi ito una-una lang. Nasa sa'yo yan. Na-promote ako ng Diamond Leader month of November 2023. At ngayong 2025, month of March, na-promote ako ng Diamond Leader. As 2-star Diamond Leader na. Yan. 1 star lang kasi ako dito niyan. Then, nakapasok din ako sa top champions. Yan. Then, top 60 next generation leaders. Isa sa mga magagaling na leaders. Yan. Then, top 4 at saka top 15 ako dyan. Next generation leaders. Yan. Then, October to December 2023, nagawa ko makapag-produce fourth quarter ng 1,020,918 pesos. Posible ba? Yes, posible. Month of October 2023, nagawa ko makapag-produce ng 510,958 pesos sa loob lang ng isang buwan. Kung nagawa ko, alam namin kayang-kaya mo din. Yan. At kami yung mga tamang tao na magtuturo sa inyo kung paano na namin gagawin. At syempre, ang pinakamasarap na part dito, kapag leader ka na, pwede ka makalapit kay Coach Carl at saka makasama sa inner circle ng mga leaders. Yan. Lalo na kung premium ka na. Yan. At pala tayo dito is premium. Pwede tayo makalapit kay Coach Carl kapag may mga events. Yun. Then syempre, bago tayo mag-proceed sa training natin, may mga activities kami sa inyong ipapagawa. Pero bago yun, ipapakilala ko sa inyo yung partner ko sa training na ito. Walang iba, kundi si Ivy Mosiquera. Isa siyang mahiyain. Talagang mahiyain talaga to, introvert na to. Feb 2024 siya nag-enroll sa Team Genuine Academy. Nag-auto diamonds kagad siya, 7 Premium Dropshipping Business Center. Hindi niya kagad ginawa yung business. Nag-start siya ng gawin yung business month of November 2024 yata. Ngayon pa lang pumuputok yung income niya. So, walang iba kundi si Ivy Mosiquera. So, pasok. Ayan, magandang gabi sa lahat. Ayan, pasensya na po, nadidistract ako dun sa naka-highlight talaga, Coach Chris. So, ayan, thank you sa opportunity na makasali sa implementation session ninyo. And so, alam ko marami pang hindi nakakilala sa akin dahil baguhan lang ako. So, baguhan lang na ginawa yung negosyo kahit 1 taon na sa Team Genuine Academy. So, ayan. So, bago tayo mag-proceed sa training, magpapakilala lang din ako ng konti para may idea kayo kung sino ako. Ayan, wait lang, mag-share screen. Lang po. So, ayan. Ito yung aking social media account. So, kung gusto niyo akong i-friend, ayan. Request lang para ma-accept ko din kayo and ayan, para maging friend tayo at mag-share tayo ng mga ideas. So, bago ako nag-start sa Team Genuine Academy, share ko na lang din ng konti about sa sarili ko. Yan. Ako si LV Mosiquera, 39 years old from San Isidro, Bohol. Ayan. So, isang introvert na tao, mahiyain talaga. Sa likod ng social media, kahit ganun yung nakita ko niyo sa social media ko, pero sa totoong buhay, isa lang talaga akong simpleng babae, ina, anak, kapatid, na may mataas na pangarap sa buhay. So, napaka-selective kong tao. Kaya, nung pagdating ko sa Team Genuine Academy, sobrang nahihirapan ako. Grabe yung adjustment na ginawa ko dahil hindi ako pala kaibigan. Ang tinuturing ko lang talaga na kaibigan is yung anak ko. Ito siya. Siya yung naging sentro din ng ng pagsisikap ko. Tapos yung nanay ko at kapatid ko, yan lang yung mga tinuturing kong friend. At may isa pa akong friend na hindi ko kadugo, yung nasa Hong Kong. So, napakaano talaga na tao ni ayaw makipag-usap. So, uh, ayan.
isang anak na walang ibang hangad kundi maibigay sa magulang ang buhay na pinapangarap ko para sa kanila. So, gusto ko kasama sila sa mga gala ko, yan. Kung saan ako pupunta kasama sila. So, hindi talaga ako mabarkada na tao at hindi ako basta-basta nakipagbarkada, ganyan. Kahit sa mga katrabaho ko, maano ako, hindi ko alam dahil siguro sa experience ko sa buhay kaya ganon ako na tumanda. So bago ako naging Team Genuine Academy, isa akong factory worker o lirang manggagawa ng Amcor Technology Philippines, isang semiconductor company sa Laguna. Ayan, kung may naka-experience ba dito na naging factory worker or production operator? Type 1 kung meron or ako lang talaga ang nagtagal sa ganitong Ayan. Ayan, si AL, Rayma. So, hindi ko makikita agad yung chat. Sorry. And ayan, so dito, ganito ang itsura namin sa loob. Ito yung production area namin. So ako itong nakaupo. So balot na balot talaga sa loob dahil mga integrated circuits yung aming product. So area ko to, ayan, dito sa So isang tao, 10 makina ang hawak. Tapos kapag hindi ka pa naka-hit ng quota, ayan, minumura ka, ayan. Dito ko sa Amcor Technology na napatibay yung loob ko talaga. Lahat, emotional, verbal abuse, ang pinakamalala is sexual harassment galing sa supervisor, sa product engineer, sa process engineer, ayan, yung tipong aalokin kang ibahay, yung mga gano'n na parang feeling ko hindi ako tinuturing na tao. Kahit ma-hit ko pa yung output na hinihingi nila, hindi pa rin enough kasi may hidden agenda. Ganun. Hindi ko naman sinisiraan ang mga company. Oo, maganda yung company, solid. Ang laki ng Amcor Technology eh. Kumbaga American Korean company kasi ito. Pero yung mga nasa loob, doon ka makakaranas ng mga may discrimination talaga na sasabihin nilang non-discrimination yung company, non-retaliation, pero kapag nandun ka na sa loob, doon ka talaga as in titiba yung loob mo. Pero nakatagal din ako na almost mag 10 years. Kaya kasi nung nakita ko na yung Team Genuine Academy, parang feeling ko na ito na talaga yun. Ito na yung parang yun na yung sign na iwanan ko na para matapos na din yung ko kasi yung ah, dinadala kong sama ng loob sa mga taong nagma-manage sa akin. Kasi kahit naman na sabihin kong ayaw kong gumante, ipagpi-pray ko lang, pero nandun pa rin yung bigat eh. Na hanggang one time na napasandal na lang ako sa makina ko na ganito na lang ba talaga ako? Wala na ba talagang changes? Parang na-boring na din ako na walang growth. Oo, tas iniisip ko na kahit tatagal ako dito, aabutin ako ng 40 years, 50 years, so hanggang sa mag-retire ako. Oo, may makukuha akong tenure sa company, pero hanggang saan lang yung pera? Kung hindi ko yun kayang i-manage na after ko mag-work, so hindi ako marunong mag-business. So parang naisip ko na hindi talaga ito yung para sa akin. So nag-decide ako na iwanan yung Amcor. At itong mga kasama ko dito, ito din yung mga unang taong nang-reject sa akin. Ayan, hindi nila ako sinuportahan sa business. Kaya nasaktan din ako. Na parang mga kumare ko dito, ayan, mga kumare ko yan sila lahat. Pero pagdating pala kapag nagseryoso ka na sa buhay, nagseryoso ka na sa negosyo, wala, hindi pala sila talaga So doon mo ma-filter yung taong tunay talaga sa'yo. So isa na rin yun sa reason kung bakit parang wala na akong tinuturing na tunay na kaibigan maliban sa nag-iisang kapatid ko na babae at saka sa nanay ko tas sa anak ko, ayan. So, sa buong buhay ko na namasukan, wala akong ibang ginawa kundi lang, bahay, apartment, trabaho, apartment lang gano'n sa loob ng almost 10 years. Tapos ang libangan ko lang, ayan, mag-workout during rest days, tas natutulog lang din ako. So, dahil sa pag-workout ko din, ayan, naging mahilig ako sa social media. So, post ako ng post, lahat ng mga ko. So, iniisip ko noon na kung hindi ako magninegosyo, magko-content creator lang ako sa pamamagitan ng dancing, kung ano-ano, ganyan na mga content. Pero nagulo din yung buhay ko kasi dumating sa point na napansin ako ni Meta, 'yan.
sa loob ng isang araw, may mga almost 1K mahigit na mga followers ang nadagdag. Pero ang dami ding nagchat-chat. So, naisip ko din na hindi ito para sa akin. Ayoko ng social media. Pero naisip ko din na magagamit ko ang social media soon kapag nagninegosyo ako. So, naisip, hindi talaga nawala sa akin na yung sa ano, yung nakita ko yung VSL ni Coach Carl. So, ayan, inaccept ko lang din yung ano na ayan, kung mapapansin niyo sa social media ko, naka-blue badge ako na feeling ko tuloy nung una na, ano ba yan, parang celebrity naman ako dito. Pero grinab ko kasi iniisip ko na magninegosyo ako. So, ganun yung naging resulta. And ayan, nakapag-decide talaga ako na kailangan ko ng growth. Ayaw ko ng paulit-ulit na senaryo lang sa loob ng 10 years. And yun nga, Team Genuine Academy. 2023 pa kasi na ibigay sa akin yung VSL ng friend ko lang din. Pero hindi ko siya na seryoso. Nag-enroll ako nung 2.5 pero hindi ko talaga siya nagawa. So 2024, yun na yung nag-invest ako. Feb din, after 1 year, ayan, nag-invest ako as Auto Diamond. So part-time ko lang muna siyang ginawa. Pero after 1 month, nag-resign na din ako. Kasi ayoko na. Kasi lumala na eh. Dahil ang dami kong sign na hinihingi sa Panginoon kung iiwan ko ba talaga tong regular na kasi eh. So sayang din. Pero iniisip ko or bigyan pa niya ako ng sign na talagang iwanan ko. So nandun na yon. Yung tinuturing kong mga tunay na kaibigan, unti-unti silang nalagas. Yung tinuring kong parang tinuring ko siyang kuya kasi yung process engineer nga namin siya. Tapos bigla na lang lapitan ako sa table ko na, what if may mag-alok sa'yo ng ganito, ibahay ka, lahat-lahat, magpapaaral sa anak mo, lahat, wala ka ng ibang gagawin kundi magpaganda lang, triple pa yung sahod mo. Ayan, doon parang na feeling ko ang bastos. Parang feeling ko na, hello, kaya ko naman magtrabaho, hindi ko kailangan na may magfa-fund sa akin kasi inaano ko yung sarili ko, kaya ko. So, yun na yung pinaka-last na ano talaga, nag-decide ako, sige, okay. Nagpasa ako ng resignation. So, March, nag-invest Auto Diamond Feb 8, tapos na-encode yung aking business code Feb 15 and March 3, ayan, nilisan ko na talaga totally yung Amcor. So part-time ginawa, nagiging top sales producer ako ng Team Hiraya din. 10K achiever April 2022. So kahit na mahiyain, so nag-try pa din mag-approach, ayan, nag-try pa din na lahat ginawa. And sa mga sumunod naman, ayan, naging disiplinado din, consistent at naniniwala sa sarili na kaya ko. Na-appreciate ko yung mga little progress ko talaga. So sa Team Hiraya lang muna ako parang pinapakita yung konting natutunan ko sa Team Genuine Academy. Ayan. May nagiging top sales producers din. June, ayan, July, August. Yan, naging tas ayun na nakaramdam ng pinanghinaan ng loob. Kaya ang mga next na mga mga nakuha ko ng appreciation is November na. Kasi October and September, October, so nag-training ako. Pinasok ko din yung leadership. So nag-training muna. So ang dami ding na parang hindi ko talaga to linya. Yung gano'n na pakiramdam. Hindi ko to linya. Ayaw ko ng ganito. Ayaw ko makipag-usap sa tao. Kaya last na award is August, tapos nasundan November na. Ayan, nag-top 2 ulit ako sa Team Hiraya. December top 1, tapos nagiging top sales producers na sa buong Team Genuine Academy. So, parang may improvement na ako. And then December, ayan, I earned my first 50K. So, kung titignan ang process or yung time frame, ang konti lang ng pagiging seryoso ko sa negosyo, pero naka-earn ako ng first 50K at nagiging official apprentice leader ng Team Genuine Academy. So December 14, na-hit ko yung first 50K ko. And then nagtuloy-tuloy yan, ayan, naging top SP enrollers, top top sales producers, January, top 1 din sa Team Hiraya, January, and Feb, ayan, top 1 pa din sa Team Hiraya. Tapos na-earn ko na yung 100K ko. Yung kauna-unahang 100K ko sa Feb to. Feb din to na kinita ko. So, kung titignan din talaga na kapag seryosohin natin yung negosyo, may resulta at may resulta din talaga tayong hihintayin. Kasi
kung mapapansin niyo yung 50K, tapos January wala, parang hindi ko na hit yung agad ng kasi nagkaroon din ako ng downfall. Kasi may trauma din akong na-experience. So hanggang sa unti-unti na akong parang pinanghinaan kasi ayaw ko na. Hanggang si GM Carl ang nag-message sa akin. Doon ako parang natapik ako na, uy, gumising ka. Part lang yan ng success mo. Kaya yun, nagtuloy-tuloy. Yan, hanggang sa nag-top SP enrollers ulit ng Feb, top champion. Ayan, nakasama na ako sa top champion at hindi ko to inaasahan kasi ang gagaling na ng mga to eh. Yung naisip ko, ang gagaling na nila tapos nakasama ako. Kaya parang ang din, parang napaka-grateful din. And nag-top sales producers, top 3. Yan, nagtuloy-tuloy na, top champion ulit nung March. Ayan, top 15 pa din. And top sales producers, ayan, yung mga iniidolo kong leaders and mentors sa Team Genuine Academy, nakakasama ko na. So, yun lang naman yung nagiging journey ko na kapag nagtuloy-tuloy pala talaga tayo, so walang imposible. So, ayan, Coach Chris, proceed na ba ako or ikaw muna? Sige. Bago Wait proceed lang. mo na. Proceed mo na. Kasi sa uli Wait nito lang. is implementation session na implement na tayo. Yan, may mga activities kaming ipapagawa sa inyo na dapat magawa natin yun bago tayo matapos. Hindi namin yun ipapagawa sa iyo para sa amin, para din yun sa iyo. Yan. Kailangan mo talagang pagdaanan, maranasan, pero kung makaranas ka ng rejection, hirap, lungkot, sakit, pagdaanan mo lang, huwag mong tambayan. Tuloy-tuloy mo lang. Walang kampiyon na nakakating sa finish line na huminto at saka sumuko. Lahat ng kampiyon na nakakating sa finish line, kahit na sobrang nahihirapan na sila, nasasaktan na sila, nagtuloy-tuloy lang talaga sila. Yun lang talaga yung formula papunta sa success. Tuloy-tuloy lang. Yan. Sige, Sis Ivy. Okay, bago yon i-acknowledge ko lang din muna itong sa mga nasa chat. Ayan, AL Prolit from Amcor, sukat ka pala. Yan, sa hindi anong year ka doon, AL Prolin? Naku, matagal na ako doon. Nasa 1990s pa. 1990 something pa. Okay. Oo, so hindi tayo nagpang-abot kasi Mm-mm. 2015 hanggang 2023. 2024 pala. So, and si AL Rayma din. So, ayan, na-appreciate ko ito. Yes, indecent proposal talaga. And sisilawin ka ng yaman at hindi ako nagpapadala sa yaman nila kasi kaya ko namang magpayaman ng sarili ko. Ayan, at dito ko yung nakikita sa Team Genuine Academy. At least, umalis ako doon sa Amcor na parang taas noon na, inoferan niyo ako ng ganito, pero aalis ako na may dignity. Ayan, at ipapakita ko sa inyo kung ano yung magiging resulta ko kahit parang embracing the unknown. Ayan, so mag-share screen ako ulit and thank you sa mga nagpa-participate sa mga at saka sa mga nakaka-relate sa naging karanasan ko sa buhay. Ayan. Ay, wait lang. So, i-share ko lang din sa inyo yung parang nagiging foundation ko din kung bakit ako nakakapagbenta or si-share ko lang na kung bakit tumaas ng ganun yung sales ko. Yan. So, remind ko lang na ang vision ng ating Team Genuine Academy is to create at least 1 millionaire per family. So, ayan. Kayo ba, nung nabasa nyo to, na naniwala kayo sa sarili nyo? Or parang ako lang ang nakaramdam na feeling ko nung una is parang it's too good to be true? Parang ganon yung naramdaman ko. Kasi parang, ang galing. Nung napanood ko si Coach Carl and ayun nga, tunay nga kasi may mga nakapagpatunay na at thank you din sa guidance ni Coach Chris sa akin dahil isa siya sa nakapagpa-motivate sa akin na yan, tuloy ka lang, kaya mo yan. May galing kang tinatago, ilabas mo yan. Yung parang gano'n. And yan, thank you. So, para sa akin, isa dito sa natutunan ko as ang pinaka-foundation natin kapag nagbebenta tayo is yung kailangan talaga natin na magtiwala sa kakayahan, sa sarili. Kailangan maniwala sa products na binibenta. Kasi kapag wala talaga to,
So parang wala din, walang mangyayari. Or kapag isa ang wala nito, wala din, mahihirapan din tayong ma-achieve yung goal na yun yung na-experience ko din nung una. So ako lang ba? Ako lang ba na may doubt din sa ano natin, sa kung anong meron tayo nung una? Ako lang ba naka-experience sa gano'n, nakaramdam ng gano'n? Sa mga baguhan dito, na-feel niyo ba yung mga gano'ng feelings na may doubt ka sa sarili mo, tapos parang hindi gano'n ka 100% yung paniniwala mo sa products? Ayan. Yes, true. Nagdududa talaga. And ayan, walang imposible talaga kapagka sa sarili mo na natin magsisimula yung yung pinaka-foundation na may paniniwala ka sa sarili mong kakayahan at paniniwala din sa product na kaya mo talaga siya. So, let's say for example, kahit Elixir Placenta lang muna, ayan. Isa to sa natutunan ko kay kay AL Roma. Ayan, thank you sa iyo. Shout out AL Roma kasi na-share ko din sa mga kapwa ko at sa mga binibuild kong leader yung natutunan ko sa iyo na prepare, be knowledgeable about sa premium Elixir Placenta or sa kahit anong product pa yan na meron tayo. And know your prospects, ayan, qualify yung may pain, trust sa'yo, and money. So, naka-experience din kasi ako na, ayan, oh, may trust sa akin pero wala namang pera. Or, may pain pero may kulang talaga na isa. So, parang na-realize ko later on na move on. Wag na sayangin ang energy kasi meron mga tamang tao talaga na ma na ibibigay sa atin ang Panginoon, ayan. So, kailangan na attitude lang natin na meron tayong positivity, yung gawin natin yung best natin, trust the process, i-enjoy natin yung proseso, dahil darating yung time na ibibigay ng Diyos ang mga tamang tao. And yung determination talaga natin na kahit anong frustrations and challenges pa yan, tuloy lang. Katulad ng mga nangyari sa akin, kaya sinishare ko lang din, lalo na sa mga baguhan dito na tuloy ka lang, huwag mong papapaapekto at saka never give up. Huwag mo talagang sukuan yung pangarap mo, yung nakikita mong result dito sa Team Genuine kapag nagtuloy-tuloy ka. So, never give up talaga. Palaging balikan ang reason why bakit nagsimula at nag-invest ka dito dahil hindi yun masasayang yung effort mo na yun. Hindi masasayang yung investment mo kapag nagtuloy-tuloy ka at naniwala. And ayan, invest money. So dito ko din natutunan dahil ang unang sinishare ko sa product sa mga client ko is yung sariling testimonial ko. Testimonial sa nanay ko. Doon sa Auto Diamond ko kasi ang nangyari is wala akong return of investment talaga na pera. Dahil pinagamit ko yun sa nanay ko dahil nung time na yun meron siyang ah, ah, nagkaroon siya ng mild stroke, heart failure, and na-aksidente siya. So, nabali yung collarbone niya and ayaw niyang magpa-opera dahil ayaw niyang lagyan siya ng stainless. So, yun yung naisip ko. So, bago ko nakita yung ganda ng business, nagkita ko muna yung ganda ng product. So, naniwala ako. Naging satisfied user ako. Kaya siguro nakakabenta. Yun yung pinakaano ko na the best seller is a satisfied user and the best seller is a true believer. 100% talaga yun. Hindi ako nagdududa sa product. Kaya nagtuloy-tuloy siya. So, wag tayong manghihinayang kung ang alam ko mga lahat dito is premium na. So, tuloy-tuloy lang. Wag pagdudahan yung product natin. And next is invest time and effort. Yan. Gawin ang business. Hindi yung kapag gusto lang, dapat full out. Ano man ang kakaharapin dahil normal lang ang rejection sa business. So, late ko na din ito natutunan or na-realize sa sarili ko na dapat pala tuloy-tuloy lang. Ayan, kanon. Kaya kung ano man yung effort natin ngayon, talagang magbubunga yan pagdating ng tamang panahon talaga. And yun, facts tell, story sells. So, pinaka-the best na testimonials na may present sa potential client and customers natin is yung own testimonial sa product. So, ganun yung nagawa ko. Bago pa ako nag-share ng mga other testimonials, so, yung testimonial muna ng magulang ko at ako mismo, yan, naka-experience din ako sa product dahil nung nahulog ako at nagkaroon ako ng bali sa katawan pero natulungan ako ng Elixir Placenta kasi hindi ako nag-take ng synthetic medicine that time kasi parang pinapatunayan ko talaga sa sarili ko na tignan ko yung amazing result ng Elixir Placenta at hindi nga talaga ako nagkamali. So, kasi most likely, hindi agad sila makapapaniwala based sa nababasa or napapanood lang. Kaya ang ginamit ko, yung sariling testimonial ko. And next, yan, yung resulta, ang magpapatunay kung bakit kailangan maniwala at magtiwala. Makakabenta, makakakuha ng loyal clients. Kapag nakakuha ka ng loyal clients, magkukusa na yan mag-repeat order. Mag-share sila
ng testimonya. So yung testimonya sila, yung facts tell, stories sell. Kasi hindi nga naman talaga yung product natin ang yung bebenta, kundi yung sarili nating, yung nakuha nating benefits, yun yung makapagpabenta sa kanila dahil doon sila maniniwala talaga. And ayan, so yun lang naman ang may share ko sa inyo sa nagiging ano ko kung bakit tumaas yung sales ko. Ayan, dahil kung nakikita nyo na napansin ako ni GM Carl, ayan, minay-day niya ako dahil last month is kumita ako ng 48K dahil din yun sa paniniwala ko lang din sa product. Nagtuloy-tuloy akong mag-share sa sa resulta na meron ako. And so bago ako mag-end, bago ko ibalik yung floor kay Coach Chris, ayan, may share lang din ako ng Bible verse. Ayan, commit thy works unto the Lord and thy thoughts shall be established. Proverbs 16:3. So, palagi din kasi na siya yung sentro. Bago yung best na gagawin ko, una talaga, lahat ng actions ko, panalangin ko muna talaga. And yun lang naman. Thank you sa pakikinig and hopefully may mga natutunan kayo, lalo na yung mga baguhan dito. Kaya ayan, tuloy-tuloy lang. So, thank you, Coach Chris. Ayun, maraming salamat sa pag-share. Palakpakan naman natin sa ALID. So, ilagay mo dyan sa comment section yung pinaka-tumatak sa'yo ngayong training na to ngayong gabi. Yan. Ilagay mo dyan sa chat. Ano yung pinaka-tumatak sa'yo sa nabanggit ko, sa na-share ni ALID? Yan, pag-usapan natin. Ilagay mo dyan. Ano yung pinaka-lessons or yung pinaka-tumatak sa'yo? Ito yung mga ginawa namin para magawa. Hindi ako yung may gawa nun. Si ALIB may gawa nun. Kumbaga, as a leader, tinulungan ko lang siya na tulungan yung sarili niya. Ganon din, hanggang sa lumabas yung best version niya. Ganon din yung kay AL Roma. Yung mga achievement na meron si AL Roma ngayon, siya may gawa niyan. Credits lang ako. Bali, yun nga, may kakayahan ako, may pattern ako na palabasin yung potential ninyo. Kung ibibigay ninyo, yung commitment ninyo. Even si El Folin at saka si El Reyma, alam ko credits din ako dyan sa mga yan. Kung bakit lumabas yung talagang potential nila. Yung tinatawag na alter ego, yung success version, na sila talaga yung may gawa niyan, hindi ako. Yan. Kumbaga, kung ako, doon ko napapatunayan na magaling na leader ako kasi nakikita ko sila sa top earners na hindi man ako madalas na may mention naalala, pero alam naman nila sa sarili nila na bahagi ako ng growth ng pag-unlad at saka paglago nila. Tama ba? O sariling buhat lang ano bang? Hindi. Alam naman nila yan. Yun, Foxtail Story Cell kay Jim Carl Tuason. So kay Maria Yvette, maniwala sa sarili at sa products. Yun. So, Carmel Ethel, Determinado Perseverance. So, yun. Dito, kay Jim Carl, bakit parang hindi ko naramdaman si Rowena Abu at saka si Ibo John Michael? Yan. Yan, si ano lang. Pag-usapan naman natin dito yung maniwala sa sariling products. So, paano ako maniniwala sa products? Tama? Naniniwala naman ako sa products. Naniniwala naman ako sa products pero hindi pa din ako nakakapagbenta. Tama ba, Sis Maria? Nakapagbenta ka na ba ng products or hindi pa naman? Nakapagbenta ka na ba o hindi pa? Sige, open mic ka. Nakapagbenta na po, Coach. Uy, congrats. Galing. Ano yung nabenta mong products sa team natin? Ano mga po, yung Amfit Coffee, Fit yung Copy. Kojic Soap, Mhm. yung ano po, yung Spirulina. Spirulina, Amphit at saka Kojic. Ilang buwan ka na Ah. or ilang linggo ka na sa Team Genuine Academy? Ano po, parang 1 month pa lang. 1 month pa lang. Yan kay Maria Ibet. Bakit ganon? Na may mga Team Genuine student 3 months na, 4 months na, hindi pa rin sila nakakapagbenta at saka kumikita. Ano ba yung mga bagay na ginawa mo? Bakit almost 1 month ka pa lang is nakapagbenta ka na kagad? Coach, in-apply ko yung sa starter course na everyday yung ginagawa ko. Meron, every module, nag-take down ako ng notes tapos lahat yung ginagawa ko. Nung dumating ako dun sa
sa may module na yung pwede ka nang ibenta yung product. Pero before that, pumunta muna ako dun sa GPACS na mga product. Inaral ko siya, yung mga produkto. Tapos kung iniisip ko kung sino yung taong pwede kong alokin ng product na yun, na pwede sa kanya, yun yung ginawa ko. Tapos lahat ng mga testimonial, kumuha rin ako, nag-compile ako ng mga pictures. Pinadala ko yung script. And then, pag nag-reply sila sa akin, saka ko sasabihin yung product na inalok ko. Tapos sabi ko, try lang nila. Tapos may testimonial. Kaya nakakuha po ako ng mga sales. Thank you, Sis Maria Ibet. Yun yung behind the scene ni Sis Maria Ibet. Kasi madalas ang nakikita lang ng tao, yung result. 3 months na ako, 4 months na ako, hindi pa rin ako nakakapagbenta. Bakit yung iba nakakapagbenta? Almost 1 month pa lang. Kasi madalas ang tinitignan lang ng tao is yung resulta. Pero yung behind the scene, kung bakit nagawa ka agad ni Mrs. Maria Ibet na ma-achieve, na makapagbenta ka agad. Kasi yun yung behind the scene niya. Nag-aral at in-apply. Tuloy-tuloy. Na-reject ka din ba, Sis Maria? Nakatanggap ka din ba ng rejections? Yes po, marami. Yes Anong po, meron. pakiramdam? Yung inaasahan kong bibili, siya yung nag-reject sa akin. Yung hindi ko inaasahan, sila po yung umorder. Tapos pero inaasahan ko na rin po yun kasi part ng learning sinabi, you have to be ready for the rejection. Kasi kung parte ng ano siya, ng process, may rejection talaga. So, pero hindi ako tumigil. Tinatry ko, nag-experiment po ako, coach. Dumating din ako dun sa punto na pwede na ako mag-share ng video. Pag inuna ko yung video, hindi bumibili sa akin. Pero pag inuna ko yung product, at saka ko shinare yung video, medyo may positive feedback. Tapos, yung workout ko ngayon na inaaral ko yung Elixir Placenta. Thank you sa pag-share, Maria Ibet. Napakahalaga ng knowledge. Kasi pagdating naman kasi sa knowledge, kompleto na tayo sa Team Genuine Academy. Yun yung sinasabi ko na pag-aaral. Kailangan aralin yung proseso at saka yung sistema. Kasi hindi natin alam. Yun yung power ng knowledge. Makukuha lang natin yung wisdom, yung karunungan, kapag na-experience na natin. Pero, pag na-experience na natin, expect mo na, andyan na yung rejection. Masasaktan ka, mahihirapan ka. Katulad ng sinabi ni Sis Maria Ibet, part ng success yan. Sa palagay ninyo, si Coach Carl, nakakatanggap pa din ba ng rejections? Oo. Nahihirapan pa din ba si Coach Carl? Oo. Nasasaktan pa din ba siya? Oo. Kasi tao tayo. Tao tayo. Part ng emotions yan. Masaktan, mahirapan, ma-reject. Kasama natin sa buhay yan. Titigil lang yung learnings na yan kapag namatay na tayo, wala na tayong buhay. Yan. Hanggat nabubuhay tayo, meron tayong learnings na natututunan. Yun yung reason kung bakit nakakapagbenta ka agad. Yung maraming hindi lang puro aral. Ayun nga yung sinabi ko kanina na motivated lang ako pero hindi pala ako productive. Ginagawa ko lang yung business kapag gusto ko lang. Yan, lalo na kapag nahihirapan ako at saka nasasaktan. Then, next, kay maniwala sa sarili at sa produkto. Kay Sis Maria Ibet, tadak pala. Foxtel Storycell. Kay Jim Carl Tuason. Foxtel Storycell. Jim Carl, saan part ka na ng access mo sa Team Genuine Academy? Sige, open ka naman. Doon po, hello po. Doon po ba sa module po? Sa module. Saan part ka? Bali, sa lifestyle po, natapos po ako hanggang dun sa FB ads. So sa FB ads po, hindi ko muna siya dinire-diretso and then nag-proceed po ako dun sa premium na yung sa Elixir. Ayun po. Ayun, thank you sa pag-share. Pagdating sa lifestyle course, ito yung may mga experience na talaga, na negosyante na talaga sila. Kung merong na ditong negosyante, alam niya naman yung salitang investment. Hindi porket na nag-invest tayo is kikita na kagad. Even yung mga mayayamang tao is nag-i-invest yan, na hindi basta-basta nag-i-invest yan, nag-aaral din yan, yung mga mayayamang tao, tapos inaalam yung proseso at yung sistema.
maraming sumasablay ng mga Pilipino, ng mga kapwa natin Pilipino, mga kababayan natin, hindi lang naman dito, even sa ibang bansa, na pag nag-invest, kikita, hindi ganon. Kasi even yung mga mayayamang tao, bago sila mag-invest ng pera nila, inaaral nila yung proseso at saka yung sistema kung kikita sila sa bagay na papasukan nila negosyo. Yun yung mahalaga na. Kasi ang FB Ads is investment na kailangan natin aralin yung proseso at saka yung sistema. Yan. Kailangan ninyo maglabas dyan almost 6 months. Almost 6 months, talo yan sa FB Ads. Almost 6 months. Bakit? Kasi nagko-collect pa ng data si Meta. Yan. Basta matututunan niyo yan sa lifestyle course. Automated selling machine. Kapag consistent ka nag-FB ads, tuloy-tuloy yon, gaganda na yung ano nun. Wag niyong papatayin yung FB ads ninyo. Kasi oras na pinatay niyan, papangit yung collect ng data. Kung sino-sino na lang ipapasok ni Meta sa FB page ninyo. Yun yung ano. Tapos doon, Foxtel, Storycell. Meron ka na bang products na nabenta, Jim Carl? Yes po, same po nung kay Ma'am Maria Ibet. Yung Kojic, AM Fit Coffee, and then Spirulina po. Ilang buwan ka na sa Team Genuine Um, Academy ng linggo? 5 weeks. 5 weeks, so 1 month ka na rin, no? Apo. Ano yung mga bagay na ginawa mo? Bakit ka kagad nakapagbenta? Warm prospect po. So, nag-start ako sa pag-aalok ng product po sa mga kakilala. And then, syempre, hindi naman po lahat um, bumili. So, may mga iilan-ilan lang din po. Yun po. So, nakatanggap ka rin ng rejections. Apo. Anong pakiramdam? Um, Disappointed sa sarili. Kumbaga, parang parehas po kasi since warm prospect po siya, so mga close friends ko po or minsan kamag-anak. And then yun po, hindi nila ako sinuportahan. Yun po, in short. Ang sakit, no? Sakit, no? Yung Opo, masakit po. yung inaasahan natin na yung mga taong susuporta sa atin, sila pa yung nag-reject. Kaya nung time na wala pang direction yung buhay ko, na gusto kong baguhin yung sarili ko, ako yung tipo ng tao na kinukumbinsi ko yung mga kakilala, kaibigan, kamag-anak ko na nagbago na ako. Eto na ako, negosyante na ako, ganito, ganyan, na hindi agad-agad maniniwala talaga sila. Kasi sa akin ang gagaling. Hanggang sa dumating yung point na sinabi ko na lang din sa sarili ko, yung mga tao na lang na nasa paligid ko yung magpapatunay sa akin. Sa ngayon, hindi nila ako paniniwalaan. Ang unang-una na in-apply ko sa sarili ko, kailangan ako yung unang tao na maniwala sa pangarap ko. Bago yan maniwala, yung mga taong nasa paligid ko. Kailangan ako muna yung unang tao na makakita ng pangarap ko. Bago yan, makita ng mga tao na nasa paligid ko. Magsisimula sa sarili ko. Kasi the more na vision lang yan, gusto kong maging leader. Gusto kong kumita ng 50,000. Gusto kong makapagbenta ng Elixir Placenta. Hindi ko alam kung paano, pero malinaw sa akin na gusto ko. Diba? Halimbawa, ganito, nasa Cainta Rizal ako ngayon. Gusto ko magpunta ng Bohol. Hindi ko alam kung ano yung direction na pupuntahan ko. Diba? Hindi ko alam yung direction na pupuntahan ko, pero gusto ko makakating sa Bohol para makakit yung Chocolate Hills. Ano yung kailangan gawin? Para akong taxi, sakay akong eroplano. Magtanong ako, yun yung power namin, yun yung power ng pagtatanong. Palagi ninyong isasama si magtanong. Magtanong sa mga leaders kasi hindi namin alam yung mga leaders kung saan part namin kayo gagabayan. Yan. Kaya Foxtel, Storycell na kapag may mga products tayo na nabibentan, i-share natin. Huwag natin ipagkait yan kasi yun yung talagang nakakapagbenta. Hindi naman talaga yung produkto natin na Elixir Placenta. Yung iPhone, ano yung pinakamurang iPhone na alam mo? Ilagay mo nga dyan sa comment section. Ano yung pinakamurang iPhone na alam mo? Na magkano yung halaga? Pinakamurang iPhone, magkano yung halaga? Yan, ilagay mo nga dyan sa comment section. 6K? 6K? 6K?
Ano to, brand new o second hand? Yung 6K. Parang second Second. hand po. Opo. Oo. Yung brand new, tapos ano, pinakamura, 40K. Lumang model ng iPhone. Oo. Lumang model ng iPhone. Sa palagay niyo, pumapatak pa siya ng 10K, 15K? Pumapatak pa siya ng 15K, 20K? Pinakamurang iPhone ngayon. So, masasabi bang mahal yung iPhone? Ayun, 10K, may nabibili pa. Mahal, no? Lalo na kung mga ordinaryong tao. Di ba, magkano ba yung minimum wage ngayon? 537 pa din ba? Sa pagiging employee? 537? 600 plus na alam ko eh. 600 plus na. Wow. Tumaas. 537, tumaas ng ng 70 pesos. Pwede na. Tapos, yung mga presyo ng gulay, prutas, bigas, isda, manok, baboy, gas, pamasahe, tapos 70 pesos. Good luck. Tapos may pinapaaral pa, may mga bayarin pa sa school. Related. Di ba? Ang bilis tumaas ng inflation, pero yung sahod ang bagal. Kaya nga tinawag na minimum wage. Ngayon, may mga ordinaryong tao na bakit nakakabili ng mga iPhone? Di ba ang mahal niyan? Diba, dapat mga mayayamang tao lang. Yun yung reason na marami nagsasabi dito sa Team Genuine Academy. Kahit na kayo nang nasa premium, kahit even ako, sinasabi ko na ang mahal ng Elixir Placenta, 19,999. Ngayon, ang tanong, mahal ba talaga? Hindi. Hindi siya mahal kasi hindi nga yung produkto yung binibenta. Ano yung benefits na makukuha doon sa produkto? Kaya nga yung sinabi niya, no, na kapag meron ka ng loyal client, magre-repeat purchase sila. At kapag nag-repeat purchase sila, isi-share nila kung ano yung naitulong ng produkto sa kanila. Cancer patient, chemotherapy, dialysis, mga diabetes. Di ba gumagastos ng 20 to 50,000 per month yan or higit pa? Yung Elixir Placenta natin, 19,999. 3 days, 1 week, nagkakaroon ng magandang resulta. Malaking tulong sa mga patients. Yes, malaking tulong. Di ba? Yun yung power. Then, bakit kaya ano yung benefits na makukuha nila sa produkto ng Elixir Placenta? Yun naman talaga yung binibili. Foxtel, Storycell. Ano yung naitulong nito sa'yo? Kahit sobrang mahal niyan, bibili at bibili yan. Kaya even yung mga ordinaryong tao is nakakabili ng iPhone, tayo pa kaya? Health is wealth. Maganda pa rin yung benefits na may tutulong ng kalusugan. Aanin natin yung mga gadgets kung yung kalusugan is sablay naman. Diba? Then, determinado and perseverance. Determinado and perseverance from kay Ma'am Carmel. Masasabi ko sa ngayon, Ma'am Carmel, ilang linggo ka na or ilang buwan ka na po sa Team Genuine Academy, Ma'am Carmel? 1 month po. 1 month. So, determinado at saka perseverance. Maganda naman to. Parang tuloy-tuloy lang. Dapat na determinadong tuloy-tuloy lang. Tama ba, Ma'am Carmel? Opo, sir. So, yun. Maganda to. Kasi naalala ko tuloy itong determine at saka perseverance. Hindi ako magaling sa English, no? Bale, nag-aaral pa lang din ako ng English. Nakita niyo naman yung Pasko. Diba? Na, nung nagsisimula pa lang ako, nung naalala ko to, is conscious pa lang siya. Hindi pa siya subconscious. Kaya kong maging mayaman, kaya kong maging leader na kikita din ako na malaki. Conscious pa lang siya, hindi siya subconscious. Anong ibig kong sabihin dito na conscious pa lang siya, hindi subconscious? Halimbawa ganito, bilangin ninyo yung kulay itim na nasa paligid nyo. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds. Bilangin ninyo yung mga kulay na itim na nasa paligid nyo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay. So, pikit tayo. Pikit tayo. Pikit tayo sa mga kaya makipag-participate. Pikit tayo na. Sa mga naka-off cam. So, si Ma'am Carmel, 7. Lahat to 7. Ngayon, pumikit ka. Tatanungin kita ngayon. Ilan yung kulay pula na nakita mo?
Huwag kang didilat ha. Huwag kang didilat. Ilang pula yung nakita mo? Hindi mo alam, no? Bakit? Ulitin ko. Sige, pwede na dumilat. Sa palagay ninyo, ano ba yung pinapahanap ko? Pula. Yung itim. Ngayon, nung tinanong kita ba? kung ilan yung pula na nakita mo, hindi mo alam. Tama? Yun yung tinatawag na conscious pa lang. Naniniwala pa lang. Para siya maging subconscious mind, kailangan pa ulit-ulit natin napapanood, nakikita, naririnig at ginagawa. Para maging habit siya. Naniniwala pa lang tayo. Doon na papasok yung wisdom. Through experience. Determine and perseverance. So yun, ano ba yung gusto ninyong makita dito? Ano ba yung gusto ninyong matutunan dito? Ngayon, ilagay mo dyan sa comment section, ano ba yung pinakarason? Bakit ka nag-enroll sa Team Genuine Academy? Ilagay mo dyan. Ano ba yung pinakarason? Deepest why? Time and financial freedom. Yes, time and financial freedom. Financial freedom. Yan. Yan. Extra income. Kay Ma'am Rowena, extra income lang. Sige, okay lang naman yun. Walang tama, walang mali. Okay lang yan. Extra income, tapos financial freedom, time and financial freedom. Parang ganito kasi yan. Gusto niyo ba ng story? So, ayun. Meron akong kwento sa inyo na merong isang tao, ang pangalan ay Bogart. Yan, si Bogart. Parang kasawang Bogart. Yan. Meron akong kwento, ang pangalan is si Bogart. Ngayon, habang nasa nasa farm si Bogart. Habang nasa farm si Bogart, nagbi-vision siya na darating yung araw na matutupad ko yung mga pangarap ko. Vision lang yan ha. Tapos nung pumasok sa school si Bogart, then may mga pa-activities yung teacher. Then sinabi ng teacher, i-drawing ninyo yung mga pangarap ninyo. So drawing sila ng mga pangarap nila. Then sabi ng teacher, time na, ipasa na ninyo yung mga dinrawing ninyong pangarap ninyo. Mayroong mga nag-drawing ng gusto nila maging nurse, gusto nila maging doctor, gusto maging police, abogado, di ba? Seaman, pilot, lahat ng mga pangarap is natupad. Dinrawing nila ng mga estudyante. Maliban kay Bogart na naiiba yung drawing niya. Tapos nun, ang dinrawing ni Bogart is malaking bahay, palasyo, farm, maraming hayop, maraming bulaklak, maraming mga sasakyan, di ba? Tapos nun, pinatawag si Bogart. Bogart, halika nga dito. Lumapit ka, sabi ng teacher. Halika dito. Palitan mo itong drawing mo. Sabi ni Bogart, bakit po ma'am? Bakit ko papalitan yung drawing ko? Kasi, unang-una, construction worker yung tatay mo. Mahirap lang kayo. Tapos, ito yung pangarap mo. Kapag hindi mo pinalitan yung pangarap mo, yung drawing mo, ibabagsak kita. Hindi kita ipapasa. Palitan mo yan. Bukas, kailangan bago na yan. Ngayon, dinala ni Bogart yung drawing niya. Uwi siya ng bahay. Lungkot na lungkot. Tapos nun, naupo sa lamesa, inaantay niya yung pag-uwi ng papa niya. Pag-uwi ng papa niya, galing sa pagtatrabaho, lumapit ka agad. Pa, tignan mo nga po ito. Inabot ni Bogart yung drawing niya sa papa niya. Sabi ng papa niya, ang ganda. Palasyo, mansyon, daming sports car, daming puno, daming bulaklak, daming hayop. Ang ganda. Bakit mo naitanong? Kasi sabi ng teacher ko, hindi ko naman, palitan ko daw yan, hindi ko naman matutupad yan, construction worker ka lang daw. Tapos mahirap lang tayo. Ngayon, sabi ng tatay, hindi anak, huwag mong palitan. Pangarap mo yan. So, gawin mo
kung ano yung tama, gawin mo kung ano yung dapat. Ikaw kailangan unang maniwala bago sila maniwala. Kasi ikaw yung nakakita ng pangarap mo, dapat ikaw unang makita na ano, bago nila makita yan yung mga pangarap mo. Then, kinabukasan, pumasok si Bogart. Tapos nun, inilagay niya sa lamesa ng teacher niya. Pagkapasok ng teacher, nakaupo na yung mga student. Nakita ng teacher sa lamesa, pasaway itong bata na to ah. Gigil na gigil. Gusto manakal ng teacher. Bogart, halika nga dito. Halika dito. Si Bogart, nanginginig, takot na takot. Halika dito. Di ba sinabihan na kita na kapag hindi mo pinalitan yung ano mo, drawing mo, yung mga pangarap mo, ibabagsak kita. Yun. Ang ginawa kay Bogart, pinalabas ng pintuan. Dala yung drawing niyang mga pangarap niya. Tapos noon, mula noon, hindi na pumasok si Bogart. Lumipas yung 10 years. Lumipas yung 10 taon. Medyo may edad na rin yung teacher na yon. Medyo may edad na. 10 years yata yan? 20 years. 20 years lumipas. Pero 10 years pa lang, success na siya. 20 years lumipas, nagkaroon ng field trip sa school. Kasama yung mga student. Then, habang nasa bus, sa isang location, doon sila mag-field trip, yung mga student, kasama yung mga teacher. Sobrang kulit ng mga bata. Sabi ng mga bata, "Uy, ang ganda dito." Nakatingin sila sa bintana, "Ang ganda dito. Wow." Tapos sabi ng teacher, maupo kayo. Ang kukulit ninyo. Maupo. Yun. Tapos noon, nung naupo yung mga estudyante sa bus, napatingin yung teacher sa bintana. Tapos noon, nakakita yung teacher ng palasyo, farm, may mga sports car, maraming puno, hayop, bulaklak. Sabi niya, ang ganda. Sabi ng teacher. Tapos noon, na-realize ng teacher, parang nakita ko na to. Tapos noon, habang papalapit sila ng papalapit sa location, nagbabaan yung mga student, excited makita yung mansion, yung mga sports car, yung mga hayop, yung farm. Tapos noon, bumaba yung teacher. Pinagmamasdan niya lahat ng nasa paligid niya. Sabi ko, alam ko to, nakita ko na to. Tapos mayroong isang tao na binata na nagtatakbo siya. Tuwan-tuwan makita yung teacher niya. "Hi, ma'am! Hello po, ma'am! Ma'am!" Nagulat yung teacher. "Hello din po. Kumusta na po kayo, ma'am? Kumusta na po kayo?" Tapos ang ginawa ng lalaking yun, niyakap yung teacher. "Kumusta na po kayo, ma'am? Sobrang na-miss ko po talaga kayo, ma'am." Tapos nun, sabi ng teacher, "Excuse me po, sir. Sino po kayo?" "Ma'am, si Bogart. Bogart Dimagi ba? Isa sa mga naging student mo. Nakalimutan mo na po. Di ba, ito na po ma'am yung sinabi ninyo na mag-drawing kami ng mga pangarap namin. Ayan na po, yung mansion. Yan na po yung palasyo ko. Yan po yung mga sports car. Ito po yung farm ko. Ayan po yung mga hayop. Mga puno, mga bulaklak." End of story. Sa palagay ninyo, ano yung naramdaman ng teacher? Ano yung moral lesson? Ilagay mo nga dyan sa chat box. Kay Ma'am Maria Ibet, kay Jim Pernapaya, ashamed or herself. Yes. Para sa amin, mga leaders, para sa amin tama naman yung mga sagot ninyo na Paya. Para sa amin, disappoint yung teacher. At sinabi ng teacher kay Bogart, sorry kasi ginudge ka agad kita. Hinusgahan ka agad kita. Ngayon, na-realize ko na ang dami palang estudyante na pinatay ko yung pangarap. Diba? Lahat tayo is merong potential. Ordinaryo ka man o simpleng tao. Kaya nga nasa GFAX tayo from going from ordinary to extraordinary. Yan. Lahat tayo is merong potential. Kailangan lang talaga nating alamin. Yun yung reason. Ano yung moral lesson para sa'yo ng kwento na ito?
moral lesson ng kwento na ito? Ilagay mo dyan sa chat. Sige, walang tama, walang mali sa magiging sagot mo. Ano yung moral lesson ng kwento na to? Yan, nahiya dahil inisgaw niya agad noon. Oo. Carmel, Ethel, Jillian, nagsisi. Miss Sel, Pactol, totoo po, DL. Don't judge rashly. Rowena Abu, believe in the power of dreams. Yes, maniwala tayo. Yan yung sinabi ko na malinaw sa atin yung mga pangarap natin. Hindi natin alam kung kailan, pero alam natin sa sarili natin. Mangyayari. Yan. Believe in the power of dreams. Maria Ibet, don't judge the book by its cover. Yes, wag natin husgan yung tao sa panlabas lang niyang anyo. Kasi hindi natin alam is lahat tayo is merong potential. Yan. Jim Carr, wag magpa-apekto sa negative sabihin ng iba, lalo na kapag pangarap ang pinag-uusapan. Carmel, magtiwala sa sarili na maabot ang mga pangarap. Yes, maraming salamat sa mga nag-comment sa inyo. I hope na marami kayong natutunan ngayong gabi. Last na lang to, kasi marami sa mga tao, to see is to believe. Maniniwala lang sila kapag nakikita na nila. Tayo, believe, maniwala na, kailangan na muna nating maniwala bago natin makita. Ayun kay Michelle, ganda ng aura at background mo ngayon, DL. Parang ikaw kumikinang na, isa ka sa mga gusto ko maging modelo dito kasi simple, humble, pero napakagaling. Mana po sa iyo, Ma'am Michelle. Eto, mana po sa inyo. Hindi naman din kagad ako ganito, maniwala man kayo sa akin o hindi. Nung nagkakaroon ako ng result, maraming nakakaalam sa mga leaders nito. Lumaki din yung ulo ko. Naging mayabang din ako kasi natutunan ko na yung sales, natutunan ko na yung marketing. Dito, the more na nag-i-improve tayo, nagkakaroon tayo ng mga, nag-upgrade yung personality natin, kailangan din pala natin ng leadership. Ang pagiging leadership, hindi lang natin na-i-apply sa business, even sa reality, sa magulang natin, sa kapatid natin, sa partner natin, sa asawa natin, sa anak natin, sa mga kamag-anak natin. Yun yung yun yung sinabi sa akin ni Coach Carl na kahit anong pilit na iwas ko sa inyo na mag-trial and error, kailangan nyo din pala talagang pagdaanan. Kasi doon kayo natututo. Kaya ako nga ginawa yung Team Genuine Academy para maiwasan na ninyo yung trial and error. Pero may mga pagkakataon talaga na hindi lahat yon is nasusunod. May mga sumusuway talaga na kailangan nyo pala talaga pagdaanan yon. Kasi the more na nakakanasan ninyo yun, doon ninyo nakukuha yung wisdom, yung karunungan. Nakadepende sa tao kung susuko o hihinto na lang. Yun. Ako, nagtuloy-tuloy lang talaga ako. Lumaki din yung ulo ko, kaya nag-aral din talaga ako ng leadership. Ang learnings kasi hindi natatapos yan. Ang gamot sa mga taong nakakalimot, walang iba kundi paalala. Hindi naman lahat is alam ko na. May mga pagkakataon na may nakakalimutan pa din naman ako. Tapos nun, ayun, naalala ko lang, nag-review ako. Yan. Maraming salamat. I hope na marami kayo natutunan. No? To see is to believe. Maniwala na muna tayo bago natin makita. Parang hangin, yung aircon. Na hindi, naniniwala ba kayo? Yung aircon o kaya yung electric fan, naglalabas ng hangin yan. Di ba? Pero, may nakakita na ba na naglalabas ng hangin yung aircon at saka yung electric fan? Wala. Pero, nakaramdaman natin. Tama? Naniniwala tayo na naglalabas kasi nakaramdaman natin. Parang ganun din yung mga pangarap natin. Kailangan tayo yung nakakaramdam. Alam ko, sabihin mo sa sarili mo, alam ko, nakaramdaman ko, tunay yung mga pangarap ko. Darating yung araw, makikita ninyo. Yan. Ito yung mga meron ako ngayon is dating vision lang din talaga yan. Naniwala muna ako bago ko makita itong mga bagay na to. At ang kagandahan nito, nakikita na rin ninyo kung ano yung meron ako ngayon. So yun lang naman, maraming salamat sa pakikinig. I hope na marami kayong natutunan. Kay Sis LB, walang imposible. Wag makinig sa opinion ng iba. Paniwala ng pangarap, magtiwala sa sariling kakayahan. Kay Michelle, yes po, lahat ng Team Go-Getters members, mga napaka-humble, gaya ni Coach CJ, TL Clay, TL Prolin, TL Rama, and TL Rema. Yun, so maraming salamat. Bago tayo matapos, ilagay ninyo dyan yung gusto ninyong sabihin or meron kayong gustong itanong, open mic na lang kayo. Kay Jim Carl, sige, since ikaw naman yung naka-open cam, meron kang gustong sabihin or meron kang gustong itanong bago tayo matapos?
para makapagpahinga na din? Ayun po, maraming salamat po sa inyo, Coach. Ah, Marami po ako natutunan kasi actually kanina po is parang tinatamad na nga ako mag-prospect. So, buti na lang naka-attend ako nitong Zoom natin. Yun po. Maraming salamat po. Thank you sa pag-share, Jim. Kay Miss Sel, so meron ka bang gustong sabihin or meron kang gustong itanong bago tayo matapos? Sige, open mic ka. Hindi namin naririnig yung boses mo. Nalulungkot kami pag di ka namin naririnig. Charot. Good evening, Ayun, masaya na everyone. kami. Wala Sige. na po. Sorry po, Mm. na-late ako. Sige, okay lang. Ang mahalaga is kahit na na-late ka, galing ka sa trabaho, yung commitment mo is makating ka pa rin talaga. Meron po akong client, yung first client ko, nag-convo sa akin, kaya nag-apply siya ng installment, yung Elixir. Tapos, humingi pa siya ng mga details saan ipapadala. Yung nagdadalawang isip nga siya dahil 3 pangalan ang sinabi ko nga isi-send yung amount, yung kay Sir Carl Serrano. Hindi ko nasabi sa kanya, yun po ang pinaka-head ng Genuine Team Academy. Tapos yung asawa niya at yung Remedios, tapos miss na sana siya mag-send kasi a-apply siya ng installment at buti na lang nandiyan si Teleclear. Madali siyang kapag paliwanag at nakapag-send ng paano i-send at na okay na po, hintayin na lang ang feedback bukas. Pero nag-send na siya ng amount na 10K. Tama po yung ginawa mo, Sis Michelle. Yan lang po. Tama po yun. Kapag may mga bagay kayo na hindi ninyo alam, na hindi kayo sigurado, magsasabi kayo sa may mga leaders. Kasi alam namin yan. Yan. Tama yan. Call of friend sa mga leaders. Napasalamat din ako sa inyong installment. Yan. Thank you po sa pag-share, Maraming Sis Michelle. salamat po sa inyong programa na binigay sa katulad ng aking kliyente, yung pera niya hindi pa buo na 20K at ano siya, apply ng installment. Maraming salamat po. Thank you din po, Sis Michelle. Yan. Kay Ma'am Carmel, meron ka pang gustong sabihin or meron ka pang gustong itanong bago tayo matapos? Ma'am Carmel? Wala na po, sir. Ano yung Thank you. ano yung pinaka moral lesson or pinaka tumatak sa iyo ngayong gabi? Yung magtiwala po sa sarili at saka para maabot yung mga pangarap. Ano yung nagustuhan mo dun sa sa naging training natin? Yung din, ano po, sir, yung Foxtel Storytells po. Thank you po, Ma'am Carmel. So, kay Maria Ibet, sis, makakapag-open ka ba ng mic? Ito, nag-chat na lang. Thank you sa formula success. Dapat tuloy-tuloy lang. Wag dapat susuko. Ang hindi susuko ay matitira mayayaman. Thank you po. Madami akong natutunan. So, yun lang naman. So, mag-picture-picture na tayo. Picture-picture na muna tayo bago tayo magtanungan. Sa mga kaya mag-open ng cam, open tayo ng cam. Ganito, KK post. Yan. Then, sa mga kalalakihan naman is ganito. Team Genuine post. Yan. Basahin ko yung mga post niya. Tsaka tayo magtanungan. Ha? Kay Maria Yvette, Ivo John Michael, at saka kay Ma'am Nam, kay Ma'am Carmel. Open tayo ng cam kung hindi kaya. Yan. So, 1, 2, 3, smile. Yan. Isa pa. Hey! 1, 2, 3, smile. Hey! Yan. So, magtanungan na tayo ngayon. Thank you. Ayun, si Ma'am Rowena. Ang ganda-ganda mo naman, Ma'am. Ano yung meron ka bang gustong sabihin or meron kang gustong itanong bago tayo matapos? Ma'am Rowena. Hello, good evening. Papaturo na ako ng dropshipping. So, ano yung... Start pa lang ako sa dropshipping. Mhm. Ayan. Siguro masabi ko, continue to inspire us para mahikayat pa kami. Yun, nag-start yun. Yes, hindi Yan po po. talaga madali sa simula, no? Simula ba ng simula, nandito ka na? Nakita niyo po kung paano ka nagsimula? Oo, kasi kaso lang may nire-review kong anak. Sorry. Oo nga, pero ang galing mo doon na kahit na merong nire-review talagang yung commitment mo po
is maka-attend pa rin. Oo. Na-appreciate po namin yun. Ano yung pinaka nagustuhan mo sa sa training natin ngayong gabi? Ano, yung believe talaga sa product and believe in yourself and magkaroon ka ng confidence sa sarili mo kung paano siya gagawin. Yan. Yes, tama po. Katulad ng kwento ni Bogart, no? Wag Oo. natin tanggapin yung mga opinion ng Actually, iba. naiyak ako doon. Ay, naiyak ka dun. Hindi, okay lang po yun. Ibig sabihin, nagustuhan niyo po yung kwento? Mm-mm. Mm. Yeah, nice. Pero Naisip hinangan, nga kita, baka ikaw yun. tama po. Yan, tama po. Oo. Like, ganun yung naging kwento ng buhay ko. Kaya, kumbaga, every time na dumarating sa akin yung mga malalaking challenges, nagiging madali na lang para sa akin. Kasi, yung pundasyon ko po is matibay. Hindi para pahirapan ako, kundi para pagtibayin ako. Kaya yung mga challenges po na pinagdadaanan natin ngayon, na rejections, hirap, lungkot, sakit, hindi para pahirapan tayo, kundi para pagtibayin tayo. Pagdaanan lang po at huwag tatambayan. Yun po. Yes. Thank you. Thank you po, Ma'am Rowena. Kay El Roma, meron kang gustong sabihin? Ano yung pinaka nagustuhan mo ngayong gabi in training? Ayun, as always, believe in the product and believe in yourself. Yun lagi. At saka, meron mga negativity or meron mga failures or obstructions sa buhay natin, keep on going lang at maniwala lagi sa sarili natin. Kasi tayo yung gagawa ng pangarap natin, like kay Bogart nga, na hindi siya nagpaano sa negativity. Instead, inano niya yung pangarap niya. Naging pundasyon niya yung mga nagda-down sa kanya or mga basta yung mga negativity, yun yung naging purpose niya para lalo pa siyang maging porsigido doon sa pangarap na gusto niya. Yun lang din. Ayun, so thank you, El Roma. El Pauline, baka meron ka pang gustong sabihin or meron kang i-announce bago tayo matapos. Sige, back to you. Ayan, magandang gabi. Again, salamat sa lahat ng umattend. Yun. And sana talaga marami kayong natutunan. And yung mga natutunan nyo is implement nyo lang. Yun lang. Yun lang naman yung lagi namin sinasabi. Implement nyo yung mga natututunan nyo kasi mga ginagawa din namin yan. Kung ano yung mga, kung nasan kayo ngayong pinagdaanan din namin yan. And kung nasan man kami ngayon, is makakarating din kayo dito. Baka mas ahead pa sa amin. So yun lang. Maraming salamat, Coach. So thank you, magandang gabi sa inyo. At bago pala tayo, itong screenshot na to ipapasa natin sa group chat. Tapos pwede nyo din itong i-post. Tapos ilagay ninyo dun sa content kung ano yung pinaka-moral lesson na tumatak sa inyo. So yun lang naman, maraming salamat sa inyo and magandang gabi. Good night. Stop recording.